ko. Di ba? Yan yung nauubos na ang pasensya. Di ba? Pag hindi nagpapatawad. Aha, tama yan. Salamat po, Pastor, sa suporta. Amen? Kaya napakahalaga po na magpatawad tayo. Diba? Ngayon, sabihin natin, Brother Lester, alam mo, napakadali lang sabihin ng sinasabi mo na yan. Ang dali mo lang yung bitawan. Pero totoo lang, ang hirap magpatawad. Kung madali lang magpatawad, kung okay lang yung ginawa niya sa akin, baka napatawad ko na siya matagal na. Diba? May mga ganyang hugot pa, diba? Kung madali lang yung patawarin, hindi pinatawad ko na yan. Pero yung sinasabi mo yan, mahirap yung gawin. Joke lang yan. Diba? Mahirap yung gawin yung pagpapatawad yan. Mga kapatid, alam ng Panginoon, mahirap magpatawad sa atin. Diba? Alam ng Panginoon yung kakayanan natin, yung limitation natin. Mahirap magpatawad. Pero, hindi naman iutos ng Panginoon to kung hindi naman to makakabuti para sa atin. Alam ng Panginoon, kapag nagpatawad ka, talagang tatanggalin mo yung pride na nasa puso mo. Yan ang mahirap na tanggalin yung pride. Tama po. Mahirap kahit nga sa labada, mahirap tanggalin yan Di ba? Mahirap po talagang tanggalin ang pride na yan. Pero sabi nga, sa napakinggan kong preaching, it doesn't matter how it hurts if it will save your life. Hindi mahalaga kung gaano kasakit. Hindi mahalaga kung gaano kahirap. At least, kapag pinamuhay mo yung buhay na to, magiging masaya ka. Amen po ba? Kaya masarap yung magpatawad. Kasi kapag nagpapatawad ka, binibigyan mo yung access yung sarili mo para maging malaya. Pinapalaya mo yung sarili mo sa bigat ng buhay. Diba? Kanina ba natin pinag-uusapan, abundant life? Kaya pala walang abundant life, wala pa yung pagpapatawad. Diba? Mas masarap po yung pakiramdam na magpatawaran. Lalo na kung kasama mo yan sa bahay. Diba? Ay, kahirap kaya Diba? Ang hirap niya pagkasama mo sa bahay. Nasaan yung toothpaste ko? Ayan! May load ka ba? Wala! Diba? Mahirap yung ganyan. Para kayong nakaposas. Diba? Nakakulong pa. Ang hirap ipakita yung totoo mo gustong sabihin sa Kanya. Paano mo ipapakita yung pagmamahal mo sa Kanya hindi mo pa siya napapatawad? Diba? Ang hirap ipakita ng ganyan. Kaya mga kapatid, tatandaan natin, kapag pinapatawad natin ang isang tao, hindi natin siya papatawarin dahil karapat-dapat siyang patawarin. Diba? May mga ganyan naman kasi. Hindi mo siya papatawarin dahil karapat-dapat siyang patawarin. Patatawarin mo siya kasi ikaw din minsan pinatawad mo. Amen po? Kapag minsan ayaw mong magpatawad, umupo ka muna, mag-isip ka, tapos tingnan mo yung sarili mo sa salamin. Ako ba ay isang klase ng tao perfecto din? Pag ako ba ay humingi ng tawad, patatawarin din kaya ako? Diba? Kapag gusto mong magpatawad, patawarin mo siya dahil minsan ka din pinatawad ng Diyos. Diba? At kapag pinatawad ka ng Diyos, diba ang sarap ng buhay mo, malaya ka? Ganon din ang gawin mo sa Kanya. Gawin mong malaya siya at malaya ka din. At mahirap yan. Pero hindi mahalaga yung mahirap. Ang mahalaga, yung maging maayos, makuha mo yung abundant life. Diba? Nandiyan pa po kayo? Yes! Number 1 is contentment. May contentment ng Panginoon. Number 2 is forgiveness. And number 3 po, punta po tayo sa number 3. Faith. Faith.
kung meron tayo ulit hahanapin na perfect example ng faith, walang iba kundi ang Panginoon. Meron pong mga professor po. Anong nangyari? Itong mga professor na to, sumakay sila sa isang eroplano. Nung sumakay itong mga professor na to, itong mga professor kasi na to, mga tituro ng mga para engineering, mga pagkukonstruct na ganyan. Nung sumakay na sila sa eroplano, di syempre, pa-take off na yun eh. Lilipad na. Syempre may mag-a-announce muna dyan. Sabi niya, please po, paki-seatbelt po muna para sa ating kaligtasan. At sa ating mga professor, gusto po namin sabihin na ang gumawa po ng eroplanong ito ay ang inyong mga estudyante. Nung narinig ng mga professor yon, una-unahan sila ng takbo. Una-unahan sila ng labas. Ba, mga estudyante pa na namin ang gumawa nito, takbuhan na. Di ba? Pero ang maganda po dito, merong isang professor na naiwan. Ba, sit back, relax, komportable lang. Dinapitan siya ng kapitan, sabi niya, Prof, bakit ganon? Yung mga kasama mong professor, nagtakbuhan na nung nalamang mga estudyante yung gumawa nito. Sabi niya, ikaw ba, ganyan ba talaga kalaki yung tiwala mo sa mga estudyante mo? Sabi niya, oo, malaki ang tiwala ko. Malaki ang tiwala ko na hindi man lang tuwaan ka. Diba? Kaya pala malaki ang faith ng prof ay dahil pala tiwala siya na hindi siya alam. Kapatid, kung ikaw ang nakasakay sa eroplano ngayon, pagtitiwalaan mo bang sumakay doon kung hindi katiwa-tiwala yung gumawa nito? Diba? Mga kapatid, sa buhay na ito, dapat pagtiwalaan natin kung sino ba yung author ng faith. Ang author ng faith, walang iba, kundi yung Panginoon na nangako ng abundant life. Amen po? Kaya nga, dapat sa mga Kristiyanong may Kristo sa puso, may faith sa buhay. Para yung dinuguan at puto, dapat magka-partner yan. Pag may Kristo ka sa puso, dapat may faith ka sa buhay. Hindi pwedeng may sinasabi mo may Kristo ka sa puso, wala ka namang faith sa buhay. Kulang yan, hindi yan magka-partner. Amen po? Kaya nga po nakaka-bless, pag pinagtiwalaan natin ang Panginoon sa buhay natin. Sabi nga ng 2 Corinthians chapter 5 verse 7, for we walk by faith and not by sight. Amen. Amen, Pastor. Amen. For we walk by faith and not by sight. Diba? Nagtitiwala tayo sa gagawin ng Panginoon kasi una nating nakita yung pagtitiwala sa Kanya. Kasi una nating nakita yung faith. Kasi siya yung may author ng faith. Diba? Bakit? Bakit natin pagtitiwalaan bakit pagtitiwalaan natin ang Panginoon? Bakit kailangan magka-faith tayo sa Kanya? Ano bang karakteristik ng Lord? Number 1, our God never die. Pag nangako ang Diyos sa buhay natin, hindi niya yun bibiguin. Hindi siya tao na pag nangako, napapako. Kaya minsan pala sa buhay na ito, hindi natin maranasan yung abundant life kasi wala tayong pananampalataya. Diba? Tulad nga ng kwento ng isang pastor, diba? Paulit-ulit natin siyang naririnig pero hindi nakakasawa. Diba? Merong isang pastor, diba? Yung church nila, merong orphanage. Diba? Yung orphanage na to, syempre, may mga ulila dito. Okay? So, isang araw, sa umaga, kailangan nang mag-breakfast ng mga bata. Ngayon, sa totoo lang pala, wala palang kapera-pera yung pastor na ito. Walang kapera-pera yung orphanage. Okay? Wala silang pang breakfast ng mga bata. Ngayon, sabi ng isang worker, Pastor, paano po yan? Magbe-breakfast na po ang mga bata. Sabi niya, sige kapatid, ihanda mo na yung plato. Ganon yung faith niya. Sige kapatid, ihanda mo na yung mga plato. At ang ginawa ng pastor na to, pumunta siya sa isang sulok, lumukod siya, nanalangin siya, at iniiyak niya sa Panginoon. Sabi niya, Panginoon, sa totoo lang po,
wala akong kapera-pera para ibili ng pagkain yung mga bata. Wala. Kahit 5 duling, walang pera yung pastor para maibili ng breakfast yung mga bata. Pero Panginoon, nagtitiwala ako sa gagawin mo. After niyang mag-pray, biglang may kumatok. Sabi niya, Pastor, sabi, kayo po bang pastor ng church po na ito? Sabi, opo, ako nga po. Sabi, kasi po, nasirahan po yung truck namin. Diba? At sayang naman po yung tinapay at gatas na meron kami masisira. Baka po pwedeng tanggapin niyo po ito bilang donation. Amen po? Minsan hindi mo marirealize at mapapatunayan yung gagawin ng Panginoon kung hindi mo pagaganahin yung faith sa buhay mo. Minsan, magdadoubt ka lang sa Panginoon pag hindi mo pinagana yung faith sa buhay mo. Linggo ngayon, mas maraming customer, magtitinda na lang ako. Diba? Paano yung kakainin ng mga bata? Paano yung labahin sa bahay? Pag hindi mo, kapatid, ginamit yung faith mo, hindi mo mapapatunayan yung gagawin ng Diyos sa buhay mo. Diba? Sa Bible nga, pag pinag-usapan natin ng Panginoon, ayaw na ayaw niya yung walang faith. Di ba nirebuke ng Panginoon yung mga disciples, sabi niya, O ye of little faith. Mga kapatid, kamusta tayo? Tayo ba sasabihan tayo ng Panginoon, O ye of little faith? Di ba? As we pursue to follow Christ, ginagaya ba natin yung faith na meron siya? Di ba? Dahil makukuha natin yung abundant life na to if we have faith. Diba? Kailangan natin yung faith paganahin para makita natin yung mga bagay na hindi natin kayang gawin sa sarili natin. Diba? Kasi kapag may faith ka, nire-recognize mo na, Lord, ako wala akong magagawa, pero ikaw may magagawa. Amen! Kaya nga masarap, pag binalik-balikan mo yung mga pangyayari sa buhay mo na pinatunayan, Panginoon, yung faith, na kapag nanampalataya ka, gagawa ang Panginoon. Diba? Number 1, anong karakteristik ng Panginoon? He has contentment. Number 2 is forgiveness. Number 3 is faith. And last, anong meron ang Panginoon? Bakit kailangan natin siya i-pursue? When we follow Him, anong karakteristik ang meron siya? Number 4 is love. Amen? Siguro, kung maghanap tayo ng isang salita na perfect na makaka-fit sa Panginoon, ito na siguro yun. Love. Tama? Because God is love. Diba? At ang sarap-sarap kayang magmahal. Diba po? At ang sarap-sarap na magmahalin. Diba? Sino po dito ang hindi naniniwala dyan? Diba ang sarap-sarap magmahal, lalo na pag pinapakita yan ng iyong mga anak? Diba? Pag pinapakita yan ng iyong partner? Diba? Pag pinapakita yan ng ating mga magulang, ang sarap-sarap ng pagmamahal. Meron nga pong mag-asawa. Mag-asawa na sa-celebrate ng kanilang 70th anniversary. Gusto niyo po umabot ng ganun mga nanay? 70th anniversary. At alam niyo po ang nakakatuwa, sa 70 years ng kanilang pagsasama, itong lolo, ang tawag niya sa kanyang asawa, sweetheart. Darling. Diba? Sweetheart and darling. Kaya, hindi na nakapagpigil itong kanyang apo. Tinanong siya ng kanyang apo. Sabi niya, Lolo, napaka-sweet mo naman kay Lola. Diba? Sa tagal ng panahon, ang tawagan nyo, sweetheart, darling. Diba? Ano po bang sikreto nyo? Sabi niya, Apo, walang sikreto. Matagal ko nang nakalimutan yung pangalan niya. Diba? Kaya naman pala yung sweet, nakalimutan naman ng panahon. Intindihin na lang natin, diba? Pero ang nakakatuwa, pag ang Panginoon ang nagmahal, hindi siya nakakalimutan. Gusto nyo ba yung ganyang klaseng pagmamahal, yung hindi nakakalimutan? Diba?
Yung every anniversary, naaalala niya. Diba? May pahabol pa. Yung mga pahabol pa. Na bumabalik times, ha? Diba? Yan ang isang best characteristic ng Panginoon. If we will pursue to follow love, Panginoon ang dapat mong samahan. Diba? Kung gusto mo maging expert pagdating sa larangan ng pag-ibig, Panginoon dapat ang samahan mo. Amen. Diba po? Because pag nagmahal ang Panginoon, perfect. Pag nagmahal ang Panginoon, unconditional. Diba? Ano sabi ng Romans chapter 5 verse 8? Sige po, tingnan natin sa mga Bible natin. Romans chapter 5 verse 8. Basahin ko po. But God commended His love. But God commended His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Kaya ang pag-ibig ng Panginoon, hindi mo pwedeng questionin. Kasi yung pag-ibig niya, isinagawa niya. Di ba ganyan naman talaga ang pag-ibig, isinasagawa? Ang isang, pag sinabi mo, I love you, dapat totoo yun sa gawa mo. Amen. Hindi lang yun sa salita. Tama po ba yun? Dahil ang pag-ibig is an action word. Yes, sir. Di ba? Ang pag-ibig po, verb yan. May papakita mo lang yan pag ginagawa mo. At ang Panginoon ang isang perfect example niyan. Even His life, kahit sarili niyang buhay, hindi niya pinagkait dahil sa pagmamahal niya sa iyo at para sa akin. Amen po? Dahil sa pag-ibig, yun ang naging dahilan para dalhin siya sa krus ng Kalbaryo. Kaya we cannot question God's love. Di ba? Kaya kung merong naghahanap ka ng totoong pag-ibig sa Panginoon mo yung mahahanap, tapos aalis ka sa gawain ng Panginoon. Yan, tama yan. Eh, di ba? Sabi nga ng mga millennial ngayon, matindi. Di ba? Gusto mo ng pagmamahal, sa Diyos ka pumunta. Tama, sir. Kung gusto mo ng pagmamahal, sa Diyos ka lumapit.